i-serve natin sa ibang Sunday. Sige po, pagkuha tayo ng Bible, i-distribute natin. Tayo ito ba yung lahat? Babasahin natin ang 1 Samuel chapter 8. Ano kaya ang mensahe ng Panginoon? Page 262. Ito na lang. Basahin natin ang unang Samuel, kapitulo 8. Kapitulo 8. Sa verse 1, nang matanda na si Samuel, ginawa niya ang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya na si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila'y nagsilbing hukom sa Beersheba. Ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol, at hindi pinairal ang katarungan. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo ay hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili nyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao. Kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinatakbil nila bilang hari nila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumatalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sinabi niya. Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawin kanyang mga kawal. Ang iba ay sasakay sa kanyang karwaheng pandigma. Ang iba naman ay sa hukbong kabayuhan. At ang iba naman ay maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba ay gagawin niyang opisyal para sa 1,000 at 50. Ang iba ay pagtatrabahuhin niya sa kanyang bukiling sa pagawaan ng mga sandata at sasakyang pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta gusto naming magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamamahala at mamumuna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway.
Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos nito ay pinauwi na ni Samuel ng mga Israelita sa kanilang bayan. Purihin ng Diyos, pagkabasa ng kanyang mga salita. Nakilang Diyos, kami po ay humihingi ng iyong patuloy na pagtuturo sa amin, banal na Espiritu. Kausapin mo po ang aming mga Espiritu at matanggap namin, Lord, ang iyong mensahe sa umaga nito. Maghari ka sa aming buhay, makilala ka pa namin ang lulusan at mabago ang aming mga sarili para sa iyong katulungan na Diyos. So, namin ipinagkakatiwala ang lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ngalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon susunod po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. Ay po yung mga kapuna. Purihin ng Panginoon. So, when God grants your request, kapag pinagbigyan ka ni Lord, ating simplest term, kapag pinagbigyan ka ni Lord, may mga hiningi na ba kayo kay Lord na sa pakiwari niyo, pinagbigyan lang kayo? Or may naranasan din kayo na may hiningi kayo, pero iba yung natanggap nyo, pero mas maganda. At naging resulta. At hindi ka man pinagbigyan ni Lord, may maganda pa rin nangyari. Or mas madalas pa, hindi ka pinagbibigyan ni Lord. Kasi yung mga hinihiling. Tayo naman ay humihingi sa Panginoon, sa panalangin, di ba? Sabi ko nga, laging madaling manalangin pagka meron tayong pangailangan. Kaya pag walang pangailangan, parang wala namang kailangan panalangin. Pero sabi nga, lagi natin kausapin si Lord, may gusto siya magawa sa atin. At ang pananalangin, hindi naman laging tayo magsasalita. Kaya tayo katahimik, magko-concentrate, magpo-focus natin sa ang mind natin, ang attention natin sa Panginoon, ay baka magsalita si Lord. Siya naman ang pakinggan natin. Two-way communication ng prayer. Pero when God grants your request, masaya, di ba? At talagang ibinigay ni Lord ang request mo. At dito sa nabasa natin ay malinaw. Ibigay mo na, sabi ni Yahweh kay Samuel, ibigay mo na ang hiling nila. Pagbigyan mo na sila. So, pero alam natin, nakita natin sa binasa natin, may struggle. Kumbaga may conflict. Si Samuel ay nabigla. Bakit humingi ang Israel ng hari? Hindi ba enough ang paglilid ng Panginoon sa kanila? Balikan natin, ano ba ang structure? Last week natutunan natin na si Samuel ay nilagay ng Panginoon bilang judge. Siya ang hukom. At siya ay nagpapaikot-ikot niya sa lupain ng Israel noon. Sa Bethel, Gilgal, sa Rama, at doon siya nag-a-attention sa mga kailangan ng mga tao. At namumuno ang Diyos through Samuel. Ganun ang kanyang setup. Ganun ang setup nila. Kaya nagtaka si Samuel. Bakit? Or hindi man nagtaka. Sabi sa Bible ay nalungkot siya. Nalungkot siya na humingi ng hari ang Israel. Isang tao na ikilalanin ng hari. Masama bang humingi ng hari? Sa panahon nila kaya? Ano bang sitwasyon nila ng panahon nila? Noong panahon na yun ay may mga kapitbahay silang bansa, inaatake sila, naikipagligma sila, at sa panahon ng kanilang paikipagligma, nagre-rely sila kay Samuel o sa mga propeta, gano'n ang mga kaugalian nila, at dumudulog sila sa Panginoon. Pero ano mga na-experience nila? Ang
ang Panginoon ay sumasama sa gera at nangunguna. Pero itong recent nga na naranasan nila, hindi na nila yung kabanantipan, hindi sumama si Lord. Natalo sila. Tapos for 20 years, wala silang nagawa. Yun yung kwento, di ba? Yung mga natin. So, ganun ang sitwasyon nila. Pawi na sa kanilang mind na pwede nilang gamitin ang kabanantipan para sa pakikipaglaban. At hindi laging madaling makipaglaban. Kasi kailan kumikilo si Lord? Kumikilo si Lord kapag sila as a nation, buo, katulad ng nangyari sa Mispa, buong bansa ay nagkaisa na maging humble kay Lord. Diba? Maging humble kay Lord, humingi ng kapatawaran, itakwil ang mga Diyos-Diyosan, at si Lord ay kumikilos na. No? Doon pa lamang sa effort na yun. So, kung titingnan natin at i-assess natin yung mga tao as a nation, hindi lang kasi isang tao ang nag-decide yan. So, as a nation, parang ang hirap pagkaisahin ng buong bansa. No? Parang ang hirap pagkaisahin ng buong bansa dahil kailangan lahat ay nagkakaisa na magre-repent para pumili si Lord. At nakadepende din kay Samuel. Ayun. Ayun ang nabasa natin. Bago sila humingi ng hari, ano nabasa natin? Si Samuel ay matanda na. Ano ang ginawa ni Samuel? Binigay na niya o in-elevate niya ang kanyang mga anak bilang mga hukom tulad niya. So yung mga anak na shared responsibility. Mas malamang ay sa kanila na binigay ang talagang responsibility na ayusin ang mga aspeto ng pangailangan sa bansa ng Israel ng panahon na yun. Pero, ano nabasa natin? Katandaan niya, yung mga anak ni Samuel ay hindi tumulad sa kanilang ama. Naging sakit sa salapi, nagpapabayad, no? At hindi katarungan ang mga hatol. So, pumapanig sa mayaman, pumapanig sa may padulas. Sa halip na dun sa ibigay ang justisya sa dapat pagbigyan dahil may perang involved, ang mga inosente ay napaparusahan, ang mga makasalanan, ang mga api, sila ang napapawalang sala. So, ganun ang sitwasyon. So, sa tingin nyo ay yung mga ganong condition ba nag-lead sa buong Israel na maganda, may mag-represent na lang sa atin na isang tao para yung tao na yun siya ang tulad ng mga nasa ibang bansa, tulad ng mga sumasakop sa atin. Bakit sila ay united under one name, under one person, ng hari? Tulad nila, hindi baka tayo rin ay magkaisa. Ayan. So, ganun na ang mindset nila. Gusto nilang mag-try ng ibang setup kasi parang hindi na nag-work yung dating setup na kung saan yung mga pinalagan ni Samuel, Aliago, hindi rin naman sila sumusunod sa Diyos. Si Samuel, matanda na, try natin, iba naman. Mali ba yung nangyari kaya? O mali ba yung assessment nila? Of course, malalaman natin sa susunod kung mali nga o ano. Pero, yun yung mga sitwasyon. At meron tayong sitwasyon sa buhay. Yan. Pag in-apply natin sa buhay natin ang nangyari ito sa bansa Israel, ay minsan, baka mapansin nyo na parang hindi nag-work yung mga churchy ideas sa buhay mo. Parang nagsawa ka na dahil nakita mo sa iba na nabalitaan mo yung mga pangyayari sa ibang mga tao, born again ka naman, Christian ka naman, may position sa church, pastor
pastor pa naman, bishop, apostle, mga ganun. May mga nag-fail sa kanilang pagiging Kristiyano. Kaya tayong mga nakakabalita na Kristiyano, ay minsan sinasabi natin, hindi rin pala pwede. At yan ay ranas na ng maraming tao ngayon. Kaya ma-encounter nyo maraming mga hindi pa nagiging believer, hindi mo pa nasisharean, alam na ang sistema ng pagiging mga Kristiyano. Ang mga balita sa pagka mga ganitong gawain Christian, ayan, maumalit ka lang yan ng pera. Ayan. Kasi marami ng cases na gano'n yan, parang gano'n ang nangyayari. Ini-invite lang, cooperate, pinagtatides, ang daming mga basket na nakikita sa unahan ng church. At nakakabalita ka pa na talagang misappropriation yung mga membro parang hindi umaangat sa buhay, pero yung ministro ay angat-angat sa buhay. Nakakain kung saan-saan, magandang pamamahay, may sasakyan, magandang buhay, nakakapasyal dito, doon, saan nila nakukuha. At yun ay pansin ng mga unbelievers. At kaya yun ang criticism sa mga gawain ngayon. Meron mga gumagawa. Meron namang hindi gumagawa ng gano'n. Kaya lang, apektado yung mga tapat. Yan. Yung mga talagang paglilingkod lang ang ginagawa. Yung talagang spirituality ang habol sa mga tao. Naapektuhan dahil sa ganung mga instances. Kasama na dyan yung mga ministro na ayaw mag-serve kung walang monthly stipend. May mga ganun na senaryo. Ayaw sa mga lugar na kung saan ay financially challenged. Gusto lamang ay sa mga may business, sa mga city. Although kanya-kanya calling, pero yun na nga ang nangyayari. At yan ay hindi bago. Yan yung sinasabi natin. Hindi bago yan. Twice na nating na-witness. Una, sa pamilya ni Eli. Di ba? Si Eli, siya ang punong sacerdote. Yung mga anak niya, nagsiserve as priest. Pero, meron din. Hindi maganda ang palakad sa templo. Namatay nga sila, pinarusahan ng Panginoon, pinarapisal. Ito rin na ngayon, si Samuel, akala natin si Samuel, okay na, lumaki sa church, no? Mula pagkabata. Si Samuel, okay. Pero yung mga anak niya, hindi okay. No? Lumabas na hindi okay. Kaya hindi natin pwedeng i-judge ang mga leaders natin. Kesyo leader na yung mga anak niya dapat okay din. Personal na relasyon dito sa Panginoon. Sa Bible, kita-kita. Pinapakita yun ng Diyos na huwag tayong mag-expect masyado sa tao. Kasi tayo, tao rin lang. Sila, tao rin lang. Sila, nakikinig din lang sa Panginoon. Kung gagawin nila, ang narinig nila sa Panginoon, magiging tulad sila ni Samuel. Na okay. Maayos. Eh, paano kung hindi? Paano kung mas pinuntahan nila ang hilig ng laman? Masyado silang naging kampante sa mga programa, sa gawain, naging kampante sa lagi naman itong nangyayari, ginagawa, ganito na. Ako katulad din natin. Yan ang challenge sa mga mananampalataya na sinasabi natin na lumaki sa Christian family versus yung lumaki o
or nakakilala na sila ay hindi pa Christian nung simula. Simulat sa pool na hindi born again. May difference, may mga challenges sa buhay. No? May challenges yung lumaki sa Christian family. May mga challenges yung mga hindi lumaki sa Christian family. Pero same lang ang panawagan ng Panginoon. Maglingkod kayo sa akin. So, sino ang tutugon ng tama? Sino ang susunod sa Panginoon? Ang tao, pag tinignan, mas i-expect na yung Christian family, sila yung parang perfect people. Walang perfectong tao. Walang perfectong pamilya. No? Pero, kinakausap tayo ng Panginoon. At yung bawat isa sa atin ay kailangan mag-respond sa Panginoon. At yung ating ang isang paraan para mas makilala natin ang Panginoon ay kapag pinagbibigyan niya tayo sa ating mga kaibigan. So, pag pinagbigyan niya tayo sa ating mga kaibigan, ay dalawang bagay yun. Pero dito, sa nabasa natin, malinaw na talagang ang hiling ng mga Israelita ay pinagbigyan lang talaga sila ni Lord. Bakit? Bakit pinagbigyan lang? Hindi talaga gusto ni Lord na magkaroon ng hari, sariling hari. So, nabasa natin na simulat sa pool raw, sabi ni Yahweh kay Samuel, simulat sa pool, kung alisin ko sila sa Egypto, ganyan naman sila. Hindi nila ako kinikilala. Simulat sa pool. Alam na ni Lord na mag-fail, hihingi ng tawad, mag-serve, mag-fail. Yun ang cycle ng Israel. Never-ending cycle. Ikilalanin si Lord, magbibigkod, then later, mag-fail. Dahil sa failure nila, makakaranas sila ng paghihirap, drought, challenges sa buhay, abutin ng sokdulan, ng lalim, hihingi ng tawad, pagkatawarin ni Lord, magsiserve nila mga kay Lord. Yun yung cycle. Then next generation, mag-fail na naman. Kilala na sila ni Lord. Kaya nung humiling sila ng hari, hindi na nabigla sa Lord. Hindi na nabigla sa Lord. Ito yung next slide. When God grants my request, is it His will or just His permission? Pag ikaw ba ay tinugon ni Lord ng iyong prayer, tinatanong mo ba ang sarili mo kung kalooban ba talaga ni Lord doon o baka pinagbibigyan ka lang niya? May ganun pala. Akala ko pagka tinugon na ni Lord ang prayer, kalooban na niya. So ito, malamang bagong concept sa atin to. Meron palang ganun. Kalooban ba ni Lord kaya niya binigay or pinagbigyan ka lang niya? What's the difference? What's the difference? So kung titingnan natin itong story na to, roughly 3 centuries before, nung panahon pa na naglalakbay ang mga ninuno ni Samuel at ng mga Israelita na ito na nag-uusap na humihingi ng hari 300 to 400 years ago, sinabi na pala ni Lord, Deuteronomy chapter 17 verse 14. Tingnan natin ito sa Bible natin, page wala sa Bible ko. Ang picture. 181. Deuteronomy 17. Verse 14. Page 181. So ang event na to na
nangyari kay Samuel at sa mga pinuno ng Israel na humihingi ng hari. Hundreds of years before, sinabi na pala ni Lord, Deuteronomy chapter 17 verse 14, kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyo si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. Maaari kayong maglagay ng hari. Nasulat pala naman eh. Maaari kayong maglagay ng hari. Ngunit, ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh at mula sa inyong lahi. Huwag ninyong gagawing hari ang sino mang dayuhan. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo, sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa doon. Hindi siya dapat magkasawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh. Hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautusan ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya limihis sa mga tuntunin ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel. So, years prior sa event na to kay Samuel, alam na pala ni Lord. Yun lang ang karakter ni Lord. All-knowing siya. Hindi pa nangyayari, alam na niya. All-knowing. Kaya nung humingi ang Israel ng hari, hindi siya nabigla. Alam na ni Lord. No. Si Samuel, nalungkot. Pero si Yahweh, alam na niya. Kaya lang, pagtataka tayo, hindi ba alam ng mga pinunong Israelita yung nasulat? Wala namang binanggit sila. Walang binanggit na ni-reference ang Deuteronomy. Hindi binanggit dun sa pagkakasulat kay Samuel, sa aklat ni Samuel, na kaya sila humihingi ng hari ay dahil sinabi na noon ni Yahweh, darating ang araw na to. Walang ganon. So, isa lang pwede natin sabihin, hindi sila nagbabasa ng Bible nila. At delikado pag hindi ka nagbabasa ng Bible. Ayun. Napapahingi ka ng mga bagay na akala mo ay mabuti para sa iyo, hindi pala ayon sa kalooban ng Diyos. Ayun. Ayun ang nangyayari. So, itong mga panahon na to, si Samuel, yan, mga judges, walang banggit dyan na nagbabasa ng kasulatan. Although si Joshua, sa book of Joshua, ang kasulatan na to ay diba Joshua 1:8, this book of the law should not depart from your mouth. Sinabi na yan, diba? Wala sa practice. Wala sa practice ng mga tao. Kaya, yan. Sa ating samahan, ay pinapractice natin paano magbukas ng Bible, paano magbasa ng Bible. At hindi lamang tayo nagbabasa ng nakaproject sa screen. Para alam natin, pag sinabi dyan, alam natin na dyan sa Bible nakalagay. Ngayon, naalamin natin, kung i-apply natin ito sa buhay natin, meron palang talagang kalooban ng Diyos na magandang gawin at meron ding pinagbigyan lang ni Lord. So, how can we know kung ang request natin ay hinayunan ng Diyos, yung ating panalangin, hinayunan ng Diyos, will ba niya talaga yun? Or permission lang binigay sa atin?
Gusto niyo bang malaman? So, unang tanong natin is, what is driving my request? What was the driver ng request? Bakit ka naghingi ng bagay na yun? Kailangan mong suriin. Bakit ba humingi ako dito? Is it by faith? Kung by faith, meron kang Bible verse na tinatayuan. Hindi lang yung nainiwala ako gagawin to the Lord. Hindi yun. Kung sinabing by faith yan, kaya mong ni-request yan, ay dapat may Bible verse supporting that. Pag walang Bible verse, naniniwala ka lang. Kumbaga parang belief mo lang, gusto mo lang talaga. At hindi yung doon ka sa, hindi yung faith. Or dahil sumurrender ka na ba, wala ka na talagang magawa, bahala ka na Lord. Is that your driver? Or takot ka lang? Napipressure ka lang? Tulad ng mga Israelita, napipressure lang sila kasi walang manguna sa digmaan. Hindi kaya ni Samuel na makipagdigmaan. Yung mga anak naman niya, nagpapabayad. Kaya walang matuloy na digmaan. Kasi nabayaran na, pumapabor na dun sa kalaban. Parang gano'n ang nangyayari. Or, are you praying, requesting your prayer request dahil ino-compare mo lang sa iba, ang sarili mo? Sila meron, ako wala. Lord, bigyan mo rin ako. Ayan. Ganun ba yung driver? So, kailangan i-assess mo raw. Kasi pagka yan ay patungkol sa faith, may Bible verse ka, most likely, will you do. Pero kung hindi faith, takot ka lang, kino-compare mo lang ang iba, kalagayan mo sa iba, most likely, kahit ibinigay yan sa iyo ni Lord, nangyari yan, okay yan, malamang permissive lang yan. Permission lang ni Lord. At mahirap pagka permission lang ni Lord at binigay niya. Ito yung pangalawang assessment natin. Did God shape me before giving it? Inihanda ba ako ni Lord sa pagtanggap nitong bagay na to? Paano yung inihanda? May time element. Naghintay ba ako ng matagal? Meron bang mga binawas si Lord sa buhay ko? Tinirin ba niya ako? So, masasakit na karanasan? Meron ba akong mga nawala sa buhay ko bago ko natanggap ito? Pag yun, most likely, it is God's will. Pero pag yan ay madalian, pinag-pray ko lang ngayon, mamaya meron na, malamang permissive will ng Lord. Pinwersa mo si Lord. Bigay mo sa akin. So, did God shape you before giving it? Before you receive it, balikan mo, ano ang nabago sa akin bago ko natanggap ito? Next. Did it align with God's Word? Ayan, sinasabi natin. Meron ba ang salita ng Diyos na babalikan natin na yun ang paulit-ulit na binigay ni Lord na i-encounter natin? At kaya naman naging mas tatakas ang ating faith, ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala na ibibigay ni Lord sa atin. Kasi pag wala, most likely, it is not His will. Even dumating sa atin, naranasan natin, at para naman okay. Pagka ganon, hindi yun will ni Lord. Pinagpinggan ka lang. Now, last na yata po. What kind of fruit it is producing? Ano ang resulta? Tanggap mo ang hiningi mo,
in-grant ni Lord ang request mo, ano ang resulta? May kapayapaan ka ba? O naging mas magulo ang buhay mo? Mas lalo ka bang nagtiwala sa Panginoon? O napalayo ka na sa Kanya? Yun. Pag yan ay napalayo ka na sa Kanya, pinagbigyan ka lang ni Lord. Pero pag yan ay lalo kang nakapag-serve, lalo kang naglingkod sa Panginoon, naging malapit sa Panginoon, malapit sa Panginoon, ay kalooban niya. Pero kung ang pumalit ay agam-agam, lagi kang worried, or na lumaki ng ulo mo, kasi pinagbigyan ka nila. Kasi nga, pinukumpara mo sa iba, ang sarili mo. Meron din ako niyan, binigyan din ako ni Lord. Yung habang ko. Or parang, kahit meron ka nun, kulang pa rin. Pag gano'n ang pakiramdam mo, ay malamang permissive will lang nila yun. Hindi talaga yung kalooban para sa atin. So, ano na. Maging ang Psalms ay nasulat sa kanya. Psalm 106. Isang patunay na ang bansang Israel ay malimit pagbigyan ng Lord. Malimit pagbigyan ng Lord. Sa 106 verse 15. Kaya binigay niya sa kanila ang kanilang hinihiling. Ngunit binigyan din sila ng maramdaman na nagpahina sa kanila. Ito ay noong gutom na gutom sila, nawibili sila sa mga spices. Naalala nila ang habang naglalakbay sa wilderness, naalala ng mga Israelita yung kanilang mga pagkain noon sa Egypto, masasarap. Dito naman, binigyan sila nila ng pero hindi satisfied. Hindi satisfied. Kasi nga, permissive lang. Permissive will. So, ngayon, ang mensahe ng Lord ay suriin natin ang ating mga hinihingi sa Kanya. Suriin natin ang ating mga request sa Kanya. Baka gusto lang natin. Gusto ko lang kasi pagkakasulat natin, basta gusto natin, parang bata lang naman. Basta, kaya gusto ko na. Kasi kung gano'n, maaaring ibigay ni Lord. Pero mas hindi ka makapabuti. Maganda yung kalooban ng Diyos yung ipagkaloob sa atin. Kaya yung mga